Good day, everybody! So this video is dedicated sa mga Innova owners natin dyan. And for today's video, we will do an upgrade sa aming Innova speakers. So, ang ipapalitan pala namin na speakers are yung nasa harap, yung nasa likod, yung aming tweeters, and maglalagay rin kami ng underseat subwoofer. So, everybody, 3 years na rin pala yung Innova namin here. So, medyo confident na kami magpalagay or magpa-install. And kagaya naman ng sinabi na mag-i-install everybodies is wala kayong dapat problemahin or like alalahanin kasi nga hindi naman sila mag-i-slice ng mga parts dyan and super safe talaga kahit under warranty pa. So, everybody, so ipapalit pala nating speaker are branded na pero hindi siya ganun kamahal. So, budget friendly. And ang kanyang brand pala is JBL tsaka yung sa subwoofer naman natin is Alpine. Later in this video pala, everybody's is i-compare natin yung before and after sounds nung aming installed na speakers. And yung magkakabit pala nito is same person lang dun sa nagkabit ng aming rear sensors. And later, sasabihin din pala namin yung price tsaka yung pagkakabit kung magkano ba. So first, i-unbox muna natin tong speakers everybody. Then, pag in-install na siya, well, i-videohan rin namin yon para if ever na gusto nyo mag-DIY. Pero suggest ko lang is, mas maganda if sila na yung magkakabit kasi mas expert sila doon. Lalagay na lang pala namin yung contact information ng installer dyan sa description para if ever na gusto nyo magpakabit din sa kanya. If ever pala na ganito rin yung gusto nyong speakers na ipakabit, meron kami dyan sa description sa Lazada. Kasi kapag sa shop pa kayo bumili, mas mahal. And if ever around Cavite rin naman kayo kagaya namin, well, pwede nyo kontakin si sir tapos siya na yung mag-install. So, kahit hindi naman taga Cavite, is nag-home service naman si sir. So, pwede kayong puntahan. So, bakit nga ba ito yung pinili naming speakers everybody? Kasi sa Lazada, ito yung brand and common na makikita doon. And based sa mga nag-reviews, is maganda talaga yung quality nito and affordable pa. So, may nakita rin kami na nagkabit nito sa Montero, sa Wigo. So, ngayon naman, ikakabit natin siya sa ating Innova. Sa front and tweeters pala natin, ang gagamitin nating speaker is ito, yung nasa pinakaunahan. So, as you can see, everybody's is JBL siya. Mayroon siyang pangalan dito na Stage 260-4C. So, ayan. Then, ganito yung likod niya. So, yung box niya pa lang is masasabi natin na maganda and yun nga, hindi siya pitchit. Maganda yung pagka-packaging ng seller. So, good job, seller. So, ito pala yung speaker na meron kasamang dedicated tweeter. So, ito yung ipapalit natin dun sa Innova. And meron din pala siyang kasamang crossover. So, siya yung nagsiseparate ng sounds ng tweeter tsaka ng woofer. Then, ito pala everybody's is kasama siya sa loob. So, meron siyang JBL emblem. So, yung RMS and power pala nito is 270 watts peak power. And meron na rin siyang 45 watts RMS. And ang price pala nito everybody's is 2,617 pesos. So, yun nga, budget-friendly talaga siya. So, ngayon naman, buksan na natin siya. Ito pala yung dalawang crossover ng ating speakers. So, makita natin siya dito. Ganito lang pala yung size niya. And then, dito rin yung tatak na JBL sa likod. Then, ito pala yung speaker natin, Carview Buddies. So, medyo may kalakihan siya. So, 6 inches pala to. And, yan yung tatak niya. Buksan din natin isa. Then, meron din siya ditong makakasama na... So, ito pala yung casing ng Twitter natin, Carview Buddies. So, kung walang casing yung tweeters nyo, ito, meron na siyang provided na kasama. Then, ito yung mga tornilyo. Hindi na din natin. So, meron pala itong kasamang dalawang JBL emblem. Then, ito yung mga tornilyo niya. So, may gagamitin natin yan. And lastly, ito pala yung kanyang tweeter. So, paghawak ko pa lang, parang premium talaga yung kanyang quality. Medyo may kabigatan kahit maliit. Para naman sa rear seats natin, ang gagamitin natin is yung Stage 2-634. So, JBL din yung tatak nito. So, buksan lang natin. So, napansin ko agad na magkaiba yung peak nila at RMS kasi ito is wala siyang kasamang dedicated tweeters.
So, ang ano niya pala dito is 250 watts peak power and 40 watts RMS. So, yung likod niya, ganito lang yung itsura. Ito pala yung three-way speaker natin na may built-in na tweeter. So, ito yung low, mid, and high. And wala na rin dito yung crossover kasi kita nyo naman na magkakasama na siya sa isang speaker. Pero car buddies, if ever na may abang na tweeters yung second row nyo, I suggest na same din dun sa una na pinakita ko sa inyo. Kasi yung amin kasi wala, kaya ito yung bibilhin namin. Or yung binili namin. Ang price pala nito is 1,704 pesos. So, mas mura siya. Pero JBL pa rin naman, di ba? If you want to shell out more, meron din na JBL Stage 3 speakers. Mas mahal nga lang siya konti. So, papakita rin namin dito sa screen yung price niya. So, ito pala yung speaker sa rear seats natin. So, unbox na natin siya. So, if ever na magdi-DIY kayo car buddies, is meron siyang kasamang manual. Then, ganito siya. So, parang same lang din nung kanina. Wala lang siyang kasamang tweeters. Pero 3-way built-in na siya. So, ayan, yung kagaya na sinabi ko, yung low, medium, tsaka yung high. So, ang lastly na kasama niya lang is yung mga tornilyo. Then, meron na rin siyang sariling emblem dito. So, kada speaker pala is meron siyang kasamang sariling emblem. Pwede nyo siyang ikabit sa door panel mismo. So, ngayon naman, i-unbox natin yung ating underseat subwoofer. Balik lang natin ito. So, for our subwoofer, ang binili pala namin is yung Alpine Amplified Underseat Subwoofer. Curvy Buddies, ito pala is may kasamang remote para ma-adjust yung gain and yung volume. Kaya pala Alpine yung binili namin kasi naka-budget bill lang tayo. And last check kasi namin sa JBL is 18,000 pesos siya. Pero itong Alpine is nabili namin siya ng 4,899 pesos. So, Curvy Buddies, well, for us is okay na tong Alpine kasi naka-JBL speakers naman tayo. And yung subwoofer is pandagdag lang naman ng bass. And mamaya titingnan natin kung ano ba yung quality nito pagdating sa sounds. So, ito pala yung 8 inches Curvy Buddy. So, medyo malaki na rin talaga siya. So, medyo may kabigatan din. Tapos, yung nasa ilalim ng box is mga wire na. Yan, may iba't iba. And ito yung kanyang remote. So, mukhang quality talaga siya and yun, durable, gawa mabigat. Tapos, maganda rin yung pagkakadesign sa kanya. So, buksan ko na rin yung remote. So, ganito yung itsura ng remote niya. Kagaya pala ng sinabi ko kanina, kailangan din natin i-consider if sukat ba siya dun sa underseat natin. Ang width pala nito is 237, yung length niya naman is 340, while yung height naman nito is 80 millimeters. So ngayon na-unbox na natin, then ibigay naman natin kay Sir para ma-install niya agad sa aming Innova. Samahan naman natin si Sir sa installation process. Una is tanggalin yung mga panels para ma-access yung infotainment dahil doon i-connect yung subwoofer. Since dalawa silang gumagawa habang inaasikaso ni Sir yung infotainment, binabaklas naman ng isa yung door panel. Kung gaano katagal yan, depende sa model ng sasakyan nyo. Meron kasing mahirap kalasin ang door panel, lalo na itong sa amin medyo virgin pa kaya matigas, mahirap baklasin. Para saan yung hinakabit mo, sir? Ito yung impedance para sa high-end low niya, adapter. Kasi to wala siyang output ng RCA. Magkakabit na din si Sir ng impedance. Ito raw yung magkoconnect from subwoofer to the infotainment. Since walang RCA subwoofer, out yung stock na infotainment. So, ayan, natanggal na yung door panel. Ito pala yung original na itsura ng speaker. Dami din ginagalaw sa electrical, pero sabi ni Sir, safe naman daw sa warranty since walang mai-splice na wire, puro top lang.
Di din pala advisable na mag-DIY ka nito since electrical, isang pagkakamali pwedeng masira una yung subwoofer or infotainment, but worst case baka magkasunog pag na-short yung mali mong pagkakabit ng mga wire. Si Sir expert na dyan, tagal na niya sa industriya and currently ito talaga ang work niya. Kita nyo naman, secured and careful si Sir sa pag-i-install, di kasi pwedeng madali. Yung power ng subs ignition niya kinuha kasi mahina at manipis daw yung wire pag sa infotainment pa niya tinap. Again, ay tiwala naman kami kay Sir, mas alam niya ang ginagawa niya. Bago niya i-fix yung sub, test muna if okay yung connection. Then, ilalatag niya na yung mga wire para malinis, tinatago sa mga panel yan. Final test and yung setting, ina-adjust niya for optimal sound output pag satisfied na, tago na ng mga wire. Ganyan mo lang, ganyan lang. Lakas mo yung volume. Up. Ikakabit yung speaker sa door panel, pero bago yan, chinek niya muna if working yung mga speakers na bago before ikabit. First impression, malakas ang sounds niya compared sa stock. Nilagay na rin ni Sir yung crossover na kasama sa speaker. Ito kasi yung nagsiseparate ng sound for the tweeter and the woofer. Sinusukat niya na and yan nagbutas si Sir para sa bagong speaker bago in-screw niya. Ganon din yung ginawa sa second row pero dito walang crossover kasi wala namang separate na tweeter yung speaker sa likod. Naglagay na din kami ng foam insulator para mas kulob and diretso palabas ng door panel yung sound niya. Para mas focus na rin sa apat na speaker. After matest na okay lang yung speaker output, kinabit na yung mga panels and while they're doing it, naglilinis na din sila. Advice ko lang, bukod sa speakers, check nyo din yung mga door locks and power windows if working and okay pagkabalik nila ng mga door panels. Now, Curvy Buddies, tapos na sila mag-install ng mga speakers sa loob. So, ngayon naman, tingnan natin yung kanilang kinabit. Now, Curvy Buddies, bago tayo tuluyan pumasok, yung subwoofer pala natin is matatagpuan siya sa ilalim ng upuan. And yun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo is dapat nasa driver seat siya. Pero si Sir kasi is nilagay niya dito sa passenger side. Gawa ang dahilan is pwede ma-distract and mag-vibrate yung upuan ng ating driver seat. So, medyo mas magiging focus talaga yung driver if hindi doon nakalagay. So, if ever naman na gusto nyo pa rin doon ilagay, pwede naman. And yung remote kasi ng Curvy Buddies, di ba may kasama siya? Yung amin kasi is hindi naman namin lagi pinapalitan ng settings and para na rin less clutter, doon na lang namin siya nilagay. So, ngayon, pasok tayo sa loob. Now, Curvy Buddies, yung apat na speakers natin here is nakakabit na. And kung mapapansin nyo, yung aming tweeters na JBL is nasa labas. Well, to make it short, hindi kasi siya kasya dun sa loob. So, yung tweeters natin dito, Curvy Buddies, is dahil hindi nga kasya yung JBL, parang naging additional speaker na lang siya. Pero both are still working. So, nandito pa rin yung dating tweeters natin. And if ever na gusto nyo pa rin siya ipasok talaga dito, pwede nyo siya ipa-customize. Pero yun nga, medyo matrabaho. Ngayon naman, papakinggan natin yung before and after natin ilagay yung mga speakers. So, ito yung before na sound. And ito naman yung after. Yan, mas HD na yung tunog kaysa kanina kahit sa FM lang. Then, mas malakas na siya and mas buo yung tunog. Although, sa bass, it's not overwhelming na tipong gumagapang. It's better than the original, pero if you want talaga ng malakasang bass, opt for a bigger and more expensive sub. Sa amin, okay na to, di naman kami nagpa-party-party dito.
Well, pwede naman tayo magpalagay ng separate amplifier or di kaya magpa-upgrade ng infotainment. Pero yun nga, CarView Buddies is budget-friendly lang tayo dito. So, okay na rin naman talaga tong nailagay namin. So, medyo nagustuhan talaga namin. Bago namin i-reveal yung price, CarView Buddies, baka may gusto mag-sponsor sa amin ng infotainment dyan. Baka naman. Uy! Now, CarView Buddies, yung prices pala is makikita nyo sa screen. Pero yung pagpapalagay ng speakers, yung pagbili ng speakers, and kahit anong upgrades na pwede is yun, nag-iiba-iba yung price nan. So, depende talaga yung magiging price kung ano yung ipapakabit. As you can see, CarView Buddies, in this video, lahat ng ginamit ni Sir, naglinis pa siya, pagkakabit, quality. Ang siningil niya lang sa amin is 3,700 pesos. So, very sulit talaga and very budget-friendly. So, kagaya nga lang ulit ng sinabi ko kanina, depende pa rin naman CarView Buddies sa kung ano yung ipapakabit nyo. Well, CarView Buddies, yung pagkakabit pala nito is, yung time consume nila Sir is, nagsimula sila ng 8:30 hanggang 1 p.m. So, medyo mga 4 hours yung duration niya. Well, depende pa rin naman if ever na mas mahirap or mas marami kayong ipapakabit, well, yun, maglalaan talaga kayo ng oras. Now, CarView Buddies, ang total pala na naggastos namin is 12,970 pesos. Kasama na yung speakers, installation, and doon sa description link, nandun na yung Lazada na link for the speakers, and nandun na rin yung contact details ni Sir if ever na gusto nyo magpakabit. And yung advice ko lang sa inyo, CarView Buddies, is mas makakamura kayo if ever na bibili kayo sa Lazada, then magpapakabit na lang kayo kay Sir. Well, ang alam ko kasi if ever na magpapakabit kayo sa dealership or accessory stores, is medyo may kamahalan talaga. Additional tip, CarView Buddies, galing kay Sir. Yung subwoofer kasi namin is 8 inches lang. So, ang recommended niya is yung 10 inches Kinetic brand. So, hindi naman siya ganun ka mahal, pero good quality rin daw talaga and maganda yung base. So, hanapin nyo na lang sa Lazada or Shopee store. If ever CarView Buddies magpakabit kayo and bumili kayo ng speakers, comment down kung magkano yung nagastos nyo. So now, before we end this video, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, CarView PH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming uploads. So, see you on our next videos! Bye! CarView Buddies, meron pala kami additional accessories na optional na pwedeng ilagay nung nagpakabit kami ng speakers. So, ngayon lang siya dumating, pero hindi na namin siya napalagay. Gawa nga, meron kaming hinahabol dun sa Lazada na 7 days free return warranty. Kasi CarView Buddies, if ever may defect yung item, madali lang mag-return sa Lazada. Pero meron yung na time na 7 days. So, ito pala yung unang accessories namin, CarView Buddies. Ang price pala nito is 300 pesos. Ang tawag naman dito is yung spacer or di kaya yung adapter. So, ito yung ginagamit dun sa speakers para hindi umuntog yung speakers natin sa Windows pag binababa taas. Pero yung Innova naman namin is may distance and yun nga, malaki yung gap niya. So, hindi naman natama. So, kahit walang ganito, naging goods pa rin naman. Ang pinagkaiba pala nito, CarView Buddies, is kapag naglagay ka nito, hindi ka na talaga magbubutas. Yung sa amin kasi binutasan pa ni Sir eh.